Hello mga kabady, welcome back again to my channel. So for today's vlog mga kabady, ay nandito tayo sa aking munting garden, tinggulayan mga kabady. Binidyo natin ito nung nakaraang linggo na last vlog natin. So ito na yan mga kabady, tumubo na yung ating mga ampalaya. So yan, no, noong karaan mga kabady, ay ano pa yan, buto pa yan mga kabady. Ngayon ay silabasan nyo, mga dalawang dahon na. Ang variety nga pala dito mga kabady, ating ampalaya ay Mistisa F1, galing ito sa Swiss seed mga kabady, na di kalidad na bunga na mamarako kayang-kaya. Ayan, yan yung motto sa Mistisa F1 ang kanyang packaging mga kabady. So ayan atin itong gamaan ng ating buhatan ito ng mga pagkatayan niya mga kabady, kasi kapag ay lumaki na ito ay kakatay na ito mga kabady, gagapang. So need talaga ng ganun housing mga kabady. So dito naman dako tayo sa ating mga mga kabady, kamote. Ayan. Akala ko kangkong. Kamote mga kabady. So, nagtanim din kami nito ng kamote mga kabady kasi may balita na meron daw ilinyo. So, itong kamote mga kabady, survivor talaga ito sa init. So, maganda ito mga kabady, panghalili sa bigas. Ayan. Dami ito mga kabady, root crops. So, marami din tayong makuha mga sustansya dito at rich in carbohydrates nito mga kabady. Hindi tayo magugutuman. So, dito sa kabila naman dito mga kabady, ay itong okra. Ayan. Okra napili ko mga kabady kasi napakabilis na nito ibenta mga kabady. Ilako mo lang sa mga kapitbahay mo. So, ganyan. Retail lang mga kabady. Mabibenta ito kasi maraming kumakain ng okra. Lalong-lalo na yung mga diabetic nga mga natin, kababayan, no? So, gustong-gusto nila ito mga kabady kasi ang daming sustansya na makuha nyo dito. So, merong iba na ayaw sa okra. Ay, hindi nila kumain. Pero, try nyo. Masarap itong okra mga kabady. At ito ring okra mga kabady is, heat tolerance nito. So, survive ito sa init mga kabady. Kaya ito ang napili nating itanim. Ayan, yung okra mga kabady. Napakarami nito mga kabady, nasa mga 30 punuan nito mga kabady, no? So, merong iba na hindi tumubo. So, meron ding ibang nagdoble. Yung nagdoble ay i-transplant natin doon sa hindi tumubo. Para naman ay dami yung ating ating bunga na itanim. So, ito yung ating farm manager, Julio Solon. So, siya yung OFW na mga kabady, nag-garden na at nag-farming. Naisipan niya mag-farming. Nag-retire na siya sa pagiging OFW at nag-farm na siya. So, dito na siya sa bukid namin. So, ayan mga kabady, may kinain ng mga snail siguro yan mga kabady. So, hindi talaga natin maiwasan yung mga insekto na kagaya niyan mga kabady. Yung atin lang gagawin dyan ay mag-spray lang tayo. Dito maliit pa, so ang lang dito yung mga low lang na kalidad na spray lang natin dito mga kabady, kasi kapag ay yung mga high dosage mga kabady ay kawawa yung palay, bata pa palay yung gulay. So mga kabady, punta naman tayo dito. Paduol ta na mais nimo. Paduol ta dito kay kawatunon. Itanom na? Tubo. Nangamatay lagi ng uban na niyok. Bagong binalhin Kani unsa man niyok? So ayan mga kabady, sa dito rin na banda mga kabady ay meron din kaming tinanim na sitaw. Ayan, sitaw, batong sa Bisaya. So yung variety nito ay anon. Ayan mga kabady, ginawa nila ito ng housing, bahay-bahayan sa katayan ng batong. Pinili namin din itong batong mga kabady kasi di lang ito sa napakasarap, ay madali din itong ibenta. So ilako mo lang sa palengke. Pwede na ilako sa mga sa kahit saan. Mabebenta ito mga kabady at mahal ang price nito.
compare doon sa palay ay ano lang. So, itong mga ganito mga kabady ay mga mahal ito, high valued crops. So dito naman banda mga kabady ay ating mga radish. So ayan mga kabady, ang daming radish dito mga kabady, no. So naisipan namin na itanim ng radish mga kabady kasi namili kami sa mall dito sa amin ay ang mahal ang presyo ng radish. Kaya't ay sinubukan namin, hanap kami ng seedlings. So nakita namin ay ayan, minili namin, tinanim namin dito. So ito yung aking partner in crime ngayon mga kabady, no, ang aking baby na si Shim Sorion. So 2 years old lang siya mga kabady. Palagi siyang sumasama dito sa aking garden. So siya yung aking inspiration sa pagbablog mga kabady. Ating mga mahal sa buhay ay ayan. Kami din dito. So mag-ano lang kami, hanap buhay. Farming lang kami dito mga kabady. So please support always my vlog mga kabady para din ay makatulong din kayo sa mga tao. Ayan mga kabady. So punta naman tayo doon sa ating mga maisan. So meron tayong maisan doon, sweet corn at saka yung mga seedling mga kabady sa yung talong namin na seedling mga kabady. So nagkamali kami dito kasi yung tao namin ay nagmamagaling. So, tingnan nyo mga kabady, yung seedling, sayang yan mga kabady. Hindi tumubo. So, ang gagawin yan mga kabady, yung kapag ay nagtanim kayo ng talong, kapag seedling pa, ay lagay nyo sa seedling tray at gumamit kayo ng matabang lupa. Yung mga latang daigami, kukupit, or mga basta organic para tumubo lahat yung bunga. So hindi kagaya sa sayop yan mga kabady, huwag nyong giyahin. So dito banda mga kabady ay yung tanim naming mais. So inusukan nila, hindi ko alam bakit ito inusukan nila, no? Basta mais kuno ito. So ayan mga kabady, yung hindi nila itinudling. Yung namin dito, pag nagtanim kami ng mais, itudling namin para maganda siya tingnan. So hindi ito, inusukan lang ito. So, yung namin si Kuya Jig mga kabady, Julius Solon ay baguhan pa lang na farmer. So charge to experience ito mga kabady kasi kapag ay new farmer tayo ay nagkakamali. So, sa susunod ay tama na natin yung ating pagkakamali at ayan, may learning na tayo na makukuha. So, dito mga kabady, ito yung upo. Upo ba siguro ito or kalabasa? Hindi ko alam mga kabady. So, dami niyang mga dito, mga gulay. Sari-sari mga kabady. So, hindi kayo magutuman kapag marami kayong mga tinanim sa inyong paligid mga kabady. Lalo na kapag ay meron kayong mga extra na mga lupa na pwede ninyong magtamnan, ay hindi na kayo bibili sa palengke, makatipid na kayo. So, ayan, yan yung advantage kapag ay masipag kayo magtanim-tanim mga kabady. So ayan mga kabady, please keep on watching. Naman. Tashim, ato ta watermelon ko no sim. Man tatay. Ali. Masa may naanay Kuya Jeg, gitam na nanay. So dito mga kabady, dito nila itatanim yung mga talong, eggplant, yung Calixto F1 mga kabady kasi ito yung pinaka mabenta na variety sa talong sa amin. So pinlat nila mga kabady para hindi maano ng tubig. So lagyan siguro ito ng plastic molds kung meron para madali lang para hindi makatubo yung mga damo. So doon sa bandang dulo mga kabady, magtanim kami doon ng mga balanghoy. So yan yung aming itatanim doon. So dito naman sa baba mga kabady ay yung mga melon. So yan, punta namin dito mga kabady yung mga melon. So ang aming melon mga kabady ay sweet 18. So magkaiba ito sa sweet 16 mga kabady kasi yung sweet 18 mga kabady malaki siya at pinabigat. So yan yung variety na tinanim namin. So ang pinakamabenta talaga mga kabady ay yung sweet 16 kasi yung hindi siya katamtaman lang yung bigat niya, affordable din. Pero mas maliit ito. Mas malaki itong sweet 18 kaysa 16.
So ayan mga kabady, marami ito, mga siguro mga 20 kapunuan ito mga kabady. Ay kapag namunga na ito ay kapag namunga na, so yung mga natira ibenta at yung iba naman ay pwede natin konsumo. Kasi maganda ito mga kabady kasi ngayon ay February, March, April, May. Yan yung ating summer. Mainit na yung panahon na yan mga kabady. At tutubo talaga yung melon, hindi puputok. So yan, ito yung best ideal na magtanim ng ganitong mga gulay. Tulad ng itong melon. Ngayong season, ito talaga yung pinaka-the best na magtanim tayo ng mga gulay-gulay. Especially melon kasi kapag ay tag-ulan nyo ito tinanim mga kabady, hindi ito magsusurvive. So yan mga kabady, please keep on watching. Ito yung saging. Dagan to ka. Shem, salita Shem. So ito yung ginamit namin yung bag beans mga kabady, yung sitaw. So bagyo beans ito mga kabady. So yan yung tinanim natin doon, no. So yan. Tanong ni malupita. Galing sa Ramgo Seeds. So hindi kagaya doon sa East West na meron siyang variety. So like sa Ampalaya, meron mistisa, sa talong, may Calixto, meron ding Fortuner, depende. So, yan yung yung sa Ramgo ay wala. So, ganyan lang mga kabady. So, okay lang yan mga kabady, at least pangonsumo lang sa atin. So, maganda rin yan mga kabady. So, doon mga kabady, ito yung ating farmhouse. So, dito tayo magpahinga kapag ay tapos na tayo sa mga trabaho dito sa bukid. So, doon mga kabady, nakikita nyo yung sprinkle. Yan yung ginagamit namin dito na pag bisbisa mga tanim namin. So, malaking tulong ito mga kabady kahit ay mabagal, at least siya. So, ito pala yung Mistisa F1 yung ginamit natin sa yung ampalaya. So, ayan mga kabady, ating tractor. So, meron ating mga gamit dito ay nandito, at yan, yung mga ganyan ay yan yung sabitan pag housing sa ampalaya natin, kasi yung ampalaya need siya ng katayan niya para doon siya ikatay at ipipitasin lang natin kapag namunga na. So napaganda ang ating farmhouse, di ba mga kabady? So native talaga, bahay kubo. So dos andanas yan mga kabady. So yan yung ating kagandahan kapag meron tayong farm na at sa gilid-gilid ay meron tayong tanim-tanim. So solve na tayo. So meron ding palay doon. Ay, ayan. Problem solve na. Hindi man lang kalakihan ng income natin, at least lucrative business ito. Kanang malinis ang ating pagkitaan ng pera. So dito mga kabady, dito niya tinanim yung mga kamatis, siguro ito kangkong. So meron itong kangkong siguro ito mga kabady, no. So meron siyang tinanim dito na kangkong. So pakain niya ito pagdadami na ito mga kabady, ay pakain niya ito sa kanyang mga baboy, kasi mas maganda yung mga baboy mga kabady na meron din silang mga fiber, kasi ganitong mga mga kabady ay rich in fiber ito na nakatulong sa digestion sa mga hayop natin. At makatipid din kayo sa feeds. So yan mga kabady, no, kung malapit na tapos ang video na to, ay kung nagustuhan nyo ay pakihit na yung subscribe button at saka yung notification bell para updated kayo sa ating mga videos. So ito, kamatis mga kabady. So, kunti lang ang kasi hindi niya sinidling tray. So charge experience ito mga kabady yung ating garden dito. So susunod ay mag-features naman tayo sa mga yung itama natin yung ating pagkakamali sa ating garden dito, no.
So yun mga kabady, stay safe, happy farming to all, at ingat kayo palagi. Bye-bye, see you in the next video.